Itong kwentong maririnig ninyo ay hango sa mga totoong pangyayari. Ibinahagi ito ng ating isang tagapakinig. Itago na lamang natin siya sa pangalang Christina. Naganap ito noong taong 1994 sa isang baryo sa probinsya ng Albay. Noong mga panahong ito ay nasa 2 taon pa lang si Christina sa kolehiyo. Nagsimula ang lahat nang mapansin ni Christina na ilang linggo na siyang hindi dinadatnan. Madalas din siyang makaramdam ng pagkahilo at pagkaduwal. Kinutuban siya noon ng hindi maganda, kaya sinubukan niyang magpiti at lumabas nga na tama ang kanyang hinala. Para siyang pinagsakluban noon ng langit at lupa. Siya ang pangatlo sa 5 magkakapatid at siya lang ang nakapag-aral. Mahirap lang kasi sila. Ang nanay niya lang ang nagtatrabaho. Saksi pa nga siya sa lahat ng hirap na tinitiis nito sa araw-araw. Maitaguyod lang silang magkakapatid. Kung ano-ano ngang trabaho ang pinasok nito. Pero sadyang kapos pa rin sila. Wala rin naman silang maaasahan sa tatay nila na bukod sa tamad na ay may bisyo pa. Kaya pinag-igihan talaga ni Christina ang pag-aaral upang masuklian sana ang hirap ng ina. Sa katunayan ay isa siya sa mga palaging nangunguna sa kanilang klase. Alam niya kasing malaki ang pangarap ng nanay niya para sa kanya. Pero ang pangarap pa lang yun ay ang daan sa isang malaking pagsubok. Marami na silang problema ng mga panahong yun, pero wala pa rin tutumbas sa ginawa niya. Isa kasi yung malaki at mabigat na responsibilidad na aminado si Christina na hindi pa niya kayang gampanan. Hindi na nga alam ni Christina ang gagawin ng mga panahong yun. Ilang linggo na rin kasing hindi nakikita ang kanyang kasintahan mula nang may mangyari sa kanila. Makailang ulit niya rin itong pinuntahan sa boarding house nito, pero ang sabi lang ng mga kakilala nito ay matagal na raw itong hindi nagpapakita doon. Ang masama pa, may nakapagsabi sa kanya na tumigil na raw ito sa pag-aaral. Umuwi na ng Leyte at doon nag-asawa. Hindi na nga makatulog noon si Christina sa dami ng kanyang iniisip. Siguradong hindi yun magugustuhan ng nanay niya. Ngunit wala rin namang pagpipilian si Christina dahil kailangan pa nitong malaman ang totoo. Kaya kahit napakahirap ay napilitan pa rin siyang umamin. Nangyari yon. Isang gabi, naabutan niya noon ang nanay niya na abala sa pag-aayos ng mga paninda nitong iniihaw. Naisip na lamang ni Christina na yun na ang tamang oras para malaman nito ang totoo. Nay, pwede ko po ba kayong makausap? Mamaya na lang anak, may ginagawa pa ako. Nay, ano po kasi importante po kasi itong sasabihin ko sa inyo. Kailangan niyo po itong malaman. Ay naku naman, ano ba kasi yung sasabihin mo ha? Abay kita mo na ngang madami pa akong ginagawa rito. Napakamot sa ulo ang nanay niya noon na para bang naiirita. Hindi na talaga maganda ang timpla nito ng mga oras niyon. Kaya abot-abot pang naging kaba ni Christina. Mistulang ang tumatalbog ang puso niya sa bilis. Gusto na nga niyang umatras, pero alam din naman ni Christina na hindi niya maitatago ang lihim, kaya't nilakasan niya na lamang ang loob niya. Nay, buntis po ako. Pagkatapos na masabi yun ni Christina, ay bigla lang tumahimik. Wala na nga siyang ibang narinig kundi ang mga kabog ng dibdib niya na unti-unting lumalakas. Nang sumagot naman ang nanay niya, ay tila hindi ito makapaniwala. Anong sabi mo? Nay, buntis po. Hindi na natapos ni Christina ang sasabihin niya nang biglang hampasin ng nanay niya ang lamesa at kumalabog sa lakas. Nagkalansingan pa ang mga plato at kutsara. Inasahan na ni Christina na hindi maganda ang magiging reaksyon ng nanay niya. Pero ganun pa rin ang gulat at kaba ang inabot niya sa ginawa nito. Nang humarap din ang nanay niya, ay nanlilisik ang mga mata nito at salubong naman ang kilay.
Noon niya lang nakita ang nanay niya na galit na galit. Sa itsura pa nga nito ay parang gusto siya nitong saktan. Hindi yan totoo. Tina, sabihin mong nagbibiro ka lang, hindi ba? Pasensya na po, Inay. Nang walang ano-ano, dumapo sa mukha niya ang palad nito. Napahawak na nga lang sa pisngi si Christina sa hapde. Para pa nga siyang nabingi sa lakas ng sampal na tumama sa kanya. Saka pa lang napagtanto ni Christina kung gaano kabigat ang nagawa niyang kasalanan. Kaya unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa hindi na nga napigilan ni Christina na tumulo ang mga luha niya. Bakit anak? Bakit mo naman nagawa yon? Ang bata-bata mo pa. Ano ba ang alam mo sa pagiging magulang? Pasensya na po kayo, Inay. Hindi ko po sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Ayan na nga oh. May nabuo na dyan sa tiyan mo. Tapos hindi mo sinasadya? Sorry po, Inay. Sorry po talaga. Sambit niya sa pagitan ng bawat hikbi. Habang ang nanay niya ay hindi mapakali. Nagpabalik-balik ito ng lakad at halos sabunutan na rin ang sarili. Sa inis ay nagdadabog din ito na para bang bata na hindi nasunod ang gusto. Kitang-kita rin ni Christina ang mga luha ng nanay niya na halos humagulgol na rin ng mga oras na yun. Bakit mo naman nagawa yun, anak? Alam mo namang ikaw na lang ang inaasahan ko. Araw-araw ako nagpapakahirap sa trabaho. Halos magpakaalipin na nga ako para lang mapag-aral ka. Tapos malalaman ko na lang na buntis ka na pala. Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo, anak. Saan ba ako nagkulang? Hindi na nakasagot si Christina. Wala naman kasi siyang ibang dahilan kaya nagawa niya ang bagay na yon. Nagkamali lang talaga siya. Bagay na hindi niya na mababago kahit ano pang sabihin niya. Maya-maya ay bahagya namang huminahon ang nanay niya. Sino ang tatay ng dinadala mo? Sabihin mo. Kung gaano kahirap ang umamin sa nanay niya tungkol sa kanyang pagbubuntis ay doble pa ang hirap sa bagay na yon. Naninikip na nga ang dibdib ni Christina sa labis na kaba. Para bang may kung anong bagay na rin na nakabara sa kanyang lalamunan. Kaya nahirapan siyang magsalita. Sigurado kasi siya, lalo pa itong magagalit. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Bingi ka na ba, ha? Sumagot ka! Ano po kasi, Inay? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung nasa na po siya. Paano naman nangyari yun? Kasalanan ko po, Inay. Pagkatapos po kasi na may nangyari sa amin, hindi ko na po siya ulit nakita eh. Nabalitaan ko na lang po na pumunta na raw po siya ng Leyte at nag-asawa na raw po doon. Ano ba naman, Christina? Nababaliw ka na ba? Ba't ka naman nagpabuntis sa taong yon? Bakit hindi mo ginamit yung kukote mo? Akala ko pa naman matalino ka. Ang tanga-tanga mo! Ang tanga-tanga mo! Lalo pa siyang napaiyak dahil sa mga sinabi nito. Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan sa akin ang nangyari sa'yo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Na disgrasyada ang anak ko? Siguradong pagtatawanan tayo ng mga tao. Pasensya na po. Bakit kasi kumirengking ka na agad? Ang buong akala ko nag-aaral ka ng mabuti. Pero kalandian lang palang inaatupag mo. Sorry po, Inay. Paano mo bubuhayin yung anak mo na yan, ha? Eh wala kang ang trabaho. Huwag mong sabihin iaasa mo rin sa akin ng batang yan. Diyos ko naman, Christina! Halos maganda ko ba na nga ako sa katatrabaho? Tapos dadagdagan mo pa! Hindi ka na ba naawa sa nanay mo, ha?
Ni hindi mo man lang ba ako naisip? Napahagulgol na lang ulit ang nanay niya. Maya-maya pa ay bigla na lang ding itong nagsisigaw. Sa sobrang lakas nga ay siguradong maririnig yun ng mga kapitbahay. Pero wala na itong pakialam. Puisit! Puisit na buhay ito! Sigaw pa nito habang pinagbababato kung ano man ang madampot nito. Ganoon na nga lang ang takot ni Christina noon. Ngunit ang higit na ikinababahala ni Christina ay nang kumalma na ang nanay niya at may sinabi sa kanya. Lumayas ka rito. Ayoko munang makita yung pagmumukha mo. Inay! Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Nay! Wala po akong ibang mapupuntahan! Wala akong pakialam. Basta lumayas ka. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas. Lumayas ka na! Nang mga sandaling yun, ay alam ni Christina na hindi na talaga ito nagbibiro. Kaya kahit wala siyang ibang mahihinga ng tulong, ay napilitan pa rin siyang umalis. Sa isang tindahan na malapit sa kanila, nagpalipas siya ng gabi. Sakto namang may pahabang upuan, kaya pinilit niyang mamaluktot roon para kahit papaano ay makahiga siya. Halos manigas na nga siya noon sa ginaw. Ramdam din ni Christina na nag-iisa lang talaga siya ng mga oras na yun. Hinding-hindi malilimutan ni Christina ang gabing yun. Kinabukasan naman ay mistulang naibsan ng sama ng loob ng nanay niya sa kanya. Inutusan pa nito ang mga kapatid niya para tawagin siya at pabalikin sa bahay. Hindi pa rin siya napatawad ng nanay niya pero nakapag-usap naman sila ng mahinahon. Dahil sa malaking kahihiyan sa pamilya niya, ay nagpa siyang kanyang ina na pauwiin na muna siya sa Bohol sa kanyang lola Helen. Mas magiging mabuti rin daw ang lagay niya doon dahil matutulungan siya ng matanda sa mga pangangailangan niya. Sinunod ni Christina ang gusto ng nanay niya. Agad na bumiyahe papuntang Bohol. Mahaba rin ang binahe niya galing sa Maynila. Ilang ulit din siyang nagpalipat-lipat ng masasakyan hanggang sa makarating siya sa isang liblib na baryo. Hindi simentado ang daan doon kaya marami silang nadaan ng lubak. Nagkalat din ang matataas na damo at puno sa daan samantalang mabibilang lang sa kamay ang mga bahay na nadadaanan niya. Maliit pa si Christina nang huli siyang makapunta roon kaya hindi niya naiwasang maligaw. Wala pang gaanong tao sa daan ng araw na yon, kaya wala na siyang mapagtanungan. Ngunit habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, ay may dadaanan siyang parte ng matataas na mga puno. Hindi maipaliwanag ni Christina kung bakit, pero bigla-bigla na lang sumama ang pakiramdam niya. Para bang anumang sandali ay may mangyayaring hindi maganda. Nang walang ano-ano'y may lumitaw na matandang babae sa harap niya. Nagulantan talaga si Christina. Sa lakas nga ng kabog ng dibdib niya, hindi niya kasi maisip kung saan dumaan ang matanda at bigla na lang itong sumulpot sa harapan niya. Sa tansya niya ay nasa 70 taong gulang na ang matanda. Bahagyang magulo ang puting buhok nito na para bang hindi naliligo. Malalaki at bilog naman ang nakakatakot nitong mga mata. Nakasuot pa ang matanda ng itim na damit at itim na palda, kaya hindi maiwasang kutuban ng masama si Christina. Lalo pa siyang kinabahan dahil tinitigan siya nito sa mata, dahilan upang umiwas na lang siya ng tingin at bilisan pa ang kanyang paglalakad. Bagamat habang lumalayo ay kinikilabutan pa rin si Christina. Malakas kasi ang pakiramdam niya na nakatingin pa rin sa kanya ang matandang yon. Ganoon na lamang ang kaba ni Christina. Pero hindi naisip ni Christina ang mga sumunod na nangyari. Nagmamadali na kasi siya nung maglakad nang makarinig siya ng mas mabilis na yabag ng paa na galing sa kanyang likod. Napalingon agad si Christina at nagulat sa nasaksihan niya.
Nagtayuan pa nga lahat ng balahibo niya sa katawan. Ilang hakbang lang kasi ang layo ng matandang babae na nasa likod niya. At tama nga siya dahil nakatingin pa rin sa kanya ang matandang yon. Hindi lang yon, dahil sinusundan pa siya nito. Takot na takot nga si Christina. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ng matandang yon. At baka gawan siya ng hindi maganda. Bigla na lang din siyang nanghina sa mga nangyari. Kaya kahit ayaw sana ni Christina, ay napahinto na lamang siya. Lalo pang kinabahan si Christina dahil katulad ng ginawa niya ay huminto rin ang matanda. Nangangatog na nga ang tuhod niya noon, pero hindi lang siya nagpapahalata at sinubukan niya na lang kausapin ang taong yon. Nay, bakit niyo po ako sinusundan? May kailangan po ba kayo sa akin? Bagamat hindi sumagot at nakatingin lang sa kanya, wala rin itong kahit anong reaksyon. Kaya litong-lito noon si Christina. Kung wala naman po kayong sasabihin, tutuloy na po ako. Huwag niyo na po sana akong susundan. Paalis na sana si Christina nang biglang may humawak sa kamay niya. Nanlamig na lang ang buong katawan ni Christina nang mapalingon siya. Nakita niya ang matanda na hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. Bitawan niyo po ako! Pakiusap niya, pero imbis na pakawalan siya, ay lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Para bang gusto siya nitong hilahin sa kung saan. Hindi naman nagpatalo si Christina na hinila ang kamay niya ng buong lakas hanggang sa bitawan siya nito. Hindi na nga siya nagsayang pa ng panahon, pagkatapos ay nagmamadaling naglakad palayo. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na sumunod pa ang matandang yon. Ilang sandali pa ay nakahanap na din siya ng mga tao sa isang maliit na tindahan. Saka pa lamang naibsan ang pangamba ni Christina. Hindi na rin nagtagal nang maipagtanong niya ang bahay ng kanyang lola Helen. Naabutan niya pa itong nagwawalis. Lola Leng! Sigaw niya na agad namang nagpahinto at nagpatayo ng diretso sa matanda. Nagpalingalinga rin ito bago siya nakita. Ay, Christina! Ikaw na ba yan? Nagmamadali namang lumapit si Christina at niyakap ang kanyang lola. Tuwang-tuwa talaga siya nang makita niya ulit ito sa tinagal-tagal din ng panahon. Kumusta po kayo, La? Ang tagal po nating hindi nagkita ah. Abay, ayos lang naman ako, Apo. Ay, ikaw, ang laki-laki mo na. Pagkatapos ang ganda-ganda mo pa. Aba, muntik na kitang hindi makilala. Abay, syempre naman po, La. Mana sa lola. May kainitan ng araw na yon, kaya agad siyang pinapasok ng lola niya sa loob ng bahay. Doon na nila itinuloy ang kanilang pag-uusap. Naikwento na pala ng nanay niya rito ang lahat ng nangyari. Pero hindi katulad ng nanay niya, ay hindi man lang siya nakatanggap sa lola niya ng kahit katiting na sermon. Ang sabi pa nga nito sa kanya, ay alam nito na hindi niya kagustuhan ang lahat ng nangyari. Mistulang may mabigat na naalis sa dibdib ni Christina dahil nakahanap din siya ng taong makakaintindi sa kanya. Ay, kumusta naman ang biyahe mo? Sigurado akong napagod ka. Ang layo-layo ba naman ng Maynila? Opo, pero ayos lang po. Nakita ko naman po ulit kayo eh. Namiss ko po kayo, La. Oy, nako, ang apo ko. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakalambing mo pa rin sa lola. Ay, mabuti pala't nahanap mo yung bahay ko. Opo, La. Nagtanong-tanong po ako sa daan. Mabuti na lang po. May nakapagturo po sa akin ng bahay niyo. Ay, oo nga. Pasensya ka na. Hindi na kita nasundo. Wala naman bang naging problema? Kaunti lang po. Alam niyo po, may nakasalubong po akong matandang babae sa daan. Abay, para po yatang baliw. Ano ka mo? Paano naman nangyari yun?
Wala naman akong nababalitaan dito sa amin na baliw. Hindi ko po alam, Le. Pero yung kilos niya po kasi, parang wala po siya sa tamang pag-iisip. Natakot nga po ako eh. Ang akala ko po, kung ano na pong gagawin niya sa akin. Mabuti na lang at nakaalis na po ako. Ano? Ay, teka lang. Ay, bakit? Ano bang nangyari? Ano po kasi la? Nadaanan ko lang po siya sa daan. Tapos, napansin ko po na parang iba po siya kung makatingin. Kinakabahan na po ako nun eh. Pero hindi ko na lang po pinansin. Nagulat na lang po ako. Sinusundan na pala niya ako. Tinanong ko rin po siya kung ano po bang kailangan niya. Pero hindi naman po siya sumagot. Hinawakan niya pa nga ako sa kamay eh. Buti na lang, nabitawan niya po ako. Kakaiba po talaga ang pakiramdam ko sa taong yun. Kinikilibutan pa nga po ako hanggang ngayon. Eh, hindi ka naman ba sinaktan ng taong yun? Sa awa po ng Diyos, hindi naman po. Ay, mabuti na lang. Eh, sino naman kaya yung matandang yun? At ano naman ang kailangan niya sa'yo? Yun ang tanong na tumatak sa isip ni Christina. Hanggang sa sumunod na araw, ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang matandang babae. Hindi naman nahirapan si Christina sa buhay sa probinsya. Mas nagustuhan niya nga doon dahil bukod sa tahimik ay malinis pa ang kanilang baryo. Malayong malayo sa Maynila, nasiksikan ng mga bahay at ang gulo-gulo. Pero ilang araw pa lang siya roon ay may napansin na siyang kakaibang bagay. Noon lang siya nakaranas ng ganon. Nag-umpisang mga bagay na yon isang gabi. Pasado 8:00 na ng mga oras na yon. Pero lumabas pa rin ang bahay si Christina. Nakahiwalay kasi ang palikuran nila. Napakadilim ng gabi noon at napakalamig pa ng simoy ng hangin. Nagtayuan pa nga ang mga balahibo niya dahil sa ginawa. Nang walang ano-ano ay may napansin siya na mistulang hugis ng tao sa mga puno. Kumabog na lang biglang dibdib ni Christina sa kaba. Masama na rin ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Dali-dali namang kinuskos ni Christina ang mga mata niya at nang muli niyang tingnan ang mala-aninong nilalang ay naglaho ito ng parang bula. Napabuntong hininga na lamang si Christina. Ang akala niya ay namamalikmata lang siya ng gabing yon. Pero ang hindi niya alam ay masusundan pa pala ang nararanasan niya. Ilang araw pagkatapos noon, pasado 9:00 naman yon ng gabi. Naghahanda na noon si Christina para matulog nang marinig niyang nagtatahulan ng mga aso. Ang lalakas ng tahol nila na para bang galit na galit. Hindi na lang yun pinansin ni Christina. Pero maya-maya ay may narinig siya na kakaibang ingay. Sa buong buhay ni Christina, noon lang siya nakarinig ng ganoong tunog. Parang yung isang baboy na hinihingal. Ganoon na lang ang kaba ni Christina. Para bang may kung anong mabangis na hayop kasi na nasa labas ng bahay nila. Ang akala nga niya ay hindi na yun titigil. Mistula kasing nagpabalik-balik ang nilalang na animoy may hinahanap. Ngunit matapos naman ang humigit kumulang kalahating oras ay nawala na rin ang mga ingay. Saka pa lamang nakahiga si Christina ng maayos. Ngunit lalo palang titindi ang mangyayari. 2 araw nga pagkatapos ng gabing yon, sa parehong oras ay may nangyari ulit na labis na ikinabahala ni Christina. Matutulog na sana si Christina ng mga oras na yon nang makarinig siya na parang may kumakalampag sa labas ng bahay nila. Paulit-ulit pa nga nitong hinahampas ang pinto nila. Masama na ang kutob ni Christina. Sino ba naman kasing matinong tao ang gagawa ng bagay na yon sa ganoong oras? Pero dahil sa sobra nitong ingay ay nilakasan na lang ni Christina ang loob niya at binuksan ang bintana upang dungawin kung sino bang gumagambala sa kanila. At nang nakita niya
ay nagpalakas ng kabog ng kanyang puso. Nakakita siya ng isang tao na mabilis na tumakbo palayo. Nakatalikod na ito sa kanya, pero napansin niya na mahaba ang buhok nito at tulad sa isang babae. Kaya kinabukasan ay hindi na siya nag-atubiling ipaalam yon sa lola niya. Ano ika mo, apo? May narinig kang kumakalampag sa pinto nating kagabi. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, La. Paulit-ulit nga pong hinahampas ang pinto natin eh. Para pong gusto niyang pumasok. Ay, sus, Ginoo. Sino naman ang gagawa ng ganon? Akala ko nga po may lasing o kung ano. Kaya tiningnan ko po kung sino para sana sawayin ko. Ano? Bakit mo namang ginawa yun, apo? Sa lakas ng pagkakasabi ng lola niya, ay nagulantang talaga si Christina. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Bakit po, La? May problema ba? Ikaw na bata ka. Hindi mo dapat ginawa yon. Paano na lang kung masamang tao pala at loko-loko yon? Paano kung sinaktan ka niya? Pasensya na po kayo, La. Hindi ko po kasi naisip yun eh. Basta wag mo nang uulitin ang ginawa mo. Hindi mo kilala ang mga tao rito sa atin. Mangako ka sa akin. Opo, La. Ano bang nakita mo? May babae po kasi sa labas ng bahay. Tapos dali-dali po siyang tumakbo palayo nung nakita ko siya. Nakita mo ba ang itsura niya? Namukhaan mo ba? Hindi po eh. Pero sa tingin ko po, babae yun. Kasi po, mahaba ang buhok niya. Tapos, balingkinitan po ang katawan. Napailing pa nga ang lola niya sa mga sinabi niya. Bago ito nakapagsalita, alam na rin ni Christina na masama na ang kutob nito. Ngayon lang ba nangyari ang sinasabi mo? Ang totoo po niyan, may mga napapansin na rin po akong nakapagtataka nitong mga nakarang araw. Noong isang gabi nga po, may narinig po ako no na kakaibang tunog. Para pong may kung anong mabangis na hayop na hinihingal. Tapos, para pong iniikutan niya ang labas ng kwarto ko. Tapos nung isa pa pong gabi, may napansin din po akong malaaninong malapit dun sa palikuran. Naku namang bata ka. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat ng iyan? Ang dami-dami na palang nangyayari. Pasensya na po kayo, La. Akala ko po kasi kung ano lang yung mga yun eh. Hindi ko naman po akalain na... Hayaan mo na. Gagawa na lamang natin yan ng paraan. Hindi nilinaw ng lola niya ang tungkol sa paraan na sinasabi nito. Kinagabihan ay napansin na lamang ni Christina na may kung anong ginagawa ang lola niya. Lahat kasi ng sulok ng bahay nila ay sinabuyan ng matanda ng asin. Tatanungin pa lang sana niya ito kung ano ba ang ginagawa niya. Pero inunahan na siya nito ng sagitsit at iniligan na para bang sinasabi nito na wag na siyang punahin o gambalain sa ginagawa. Maya-maya naman ay nagsabit pa ito ng mga bawang sa mga bintana nila. Litong-lito talaga noon si Christina. Hanggang sa magpasya lang matulog si Christina ng gabing yun. Hindi niya maiwasang matakot dahil baka maulit na naman ang nangyari noong isang gabi. Ngunit hindi pa lang pala basta mauulit ang mga nangyari. Kung hindi ay lalala pa. Maghahating gabi na yata noon nang maalimpungatan si Christina. Bunsod ng napakaingay na mga tunog. Kinabahan din si Christina. Mistula kasing nasa labas ng bahay nila ang baboy. Ang masama pa ay parang nagwawala yun sa sobrang ingay. Para bang may labis itong ikinagagalit. Sa lakas nga ng atungal ng baboy ay tsak na maririnig pa yon hanggang sa mga kapitbahay nila. Nagtatayuan na nga ang mga balahibo niya sa takot. Naninikip na rin ang dibdib niya sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Pakiramdam din ni Christina ay hinang-hina na siya ng mga sandaling yun.
Mabuti na nga lang at hindi naman nagtagal ang nilalang na yon dahil ilang minuto lang niyang narinig ang mga tunog at nawala na rin. Pero ganoon pa rin ang takot ni Christina. Nahirapan pa nga siyang makatulog sa kakaisip sa nangyari. Nang sumunod na mga araw naman ay hindi na ulit narinig ni Christina ang mga ingay. Wala na ring gumagambala sa kanya sa gabi. Mistula nga siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang akala nga ni Christina ay magiging maayos na ang lahat, pero hindi pa pala. Isang umaga kasi, kagigising lang ni Christina, kaya agad niyang iniayos ang kurtina. Ganoon na lamang ang gulat ni Christina. Parang ang tumalo ng puso niya at ang lakas-lakas ng kabog. Tumambad kasi sa kanya ang isang matandang babae sa labas ng bahay nila. Ito rin ang parehong matanda na nakasalubong niya noon sa daan. Magulo pa rin ang buhok nito at malalaki ang mga mata. Pulos itim pa rin ang suot ng matanda. Kung ano ang takot niya noon ay mistulang dumoble pa ng mga sandaling yon. Hindi niya kasi maisip kung ano ang ginagawa ng taong yon sa labas ng bahay nila. Masama na talagang pakiramdam niya noon. Hindi niya kasi maiwasang mag-isip na baka sinusundan pa rin siya ng matandang yon. Nagtatayuan pa nga ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa kilabot. Kaya kahit buntis na siya ay dali-daling napatakbo si Christina at nagsisigaw upang humingi ng tulong sa lola niya. Lola Lay! Lola Lay! Pinuntahan ni Christina ang kusina nila at nang makita ang lola niya na nagluluto ay saka pa lang siya nakahinga. Ay, bakit ba? Ano bang nangyari, apo? Eh, bakit ka sumisigaw? Lola, nakita ko po ulit siya. Nandun po siya sa labas ng bahay. Ay, sino? Yung matandang babae po na sinasabi ko sa inyo. Yung parang baliw po. Nasa labas po siya ng bahay natin, Lola. Sinusundan niya po ata ako. Natatakot po ako, Lola. Baka po may gawin siyang masama sa atin. Ano? Nagmamadali namang pinatay ng lola niya ang kalan at saka pinuntahan ang taong yon. Naabutan pa rin nilang matanda sa labas na naghihintay. Naalala pa nga ni Christina kung paano sila tingnan ng matanda. Sobrang tapang talaga nito at para bang nagalit ang matanda dahil may kung anong ginawa siya na hindi nito nagustuhan. Pero wala namang alam si Christina na ginawa niya na pwedeng ikagalit nito. Ayun po siya, Lola. Siya po yung sinasabi ko sa inyo. Siya po yun. Ano pong gagawin natin, La? Laking gulat niya sa ginawa ng lola Helen niya. Roding! Sambit nito, saka nilapitan ng matanda. Maya-maya pa'y sumenya sa kanyang lola niya na para bang gusto nito na lumapit siya sa kanila. Hindi niya alam kung anong naisip ng lola Helen niya, pero wala siyang balak na gawin yon. Hanggang sa mapilitan na lamang ang lola niya na ito na ang lumapit sa kanya. Ay, huwag kang mag-alala, apo. Si Caroning lang yon. Kilala ko siya. Mabait siyang tao at lalong hindi siya baliw. Alika, ipapakilala kita. Ayoko po, La. Dito lang po ako. Pasensya na po. Pero may katigasan kasi ang ulo ng kanyang lola. Nagulat na nga lang si Christina nang ipakilala siya nito sa taong yon. Ay, Roding, eto nga pala yung apo kong si Christina. Tumango naman ang matanda. Pero lalo pang ikinabahala ni Christina ang sumunod na ginawa ng lola niya. Ay, sandali lang, Roning. Kukunin ko lang yung kayura ng nyog. Halika, tumuloy ka na muna sa loob. Dali-dali ngang pumasok ng bahay ang lola Helen niya at iniwan siya roon ilang hakbang lang ang layo mula sa matanda. Ganoon na nga lang ang kaba na inabot ni Christina. Lalo nang mapatingin siya sa matandang yon. Kung tumitig sa kanyang taong yon ay ubod pa rin ng sama. Mabuti na lang at pumirmi lang sa labas ang matanda. Kaya nagmamadali na lang si Christina na pumasok sa bahay
at dumiretso sa kwarto niya. Sakalang siya lumabas nang marinig niyang umalis na ang matanda. Ay, Christina! Ay, saan ka ba nagpunta? Bakit bigla kang nawala? Sa kwarto po, Lola. Nagtago po ako. Ay, bakit mo naman kailangang magtago? Dahil ba kay Roning? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na mali ang akala mo sa kanya? Matagal ko nang kilalang matandang yon, kaya sigurado ako, hindi siya masamang tao. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po kasi maalis sa isip ko ang mga nangyari noon. Kakaiba po kasi talagang kinikilos niya. Eh, bakit naman? Baka binibiro ka lang, apo. Ewan ko po, Lola. Pero masama talaga ang kutob ko sa kanya. Ang sama po kaya ng tingin niya sa akin kanina. Tapos hindi rin po siya nagsasalita. Eh, parang masungit lang talaga si Roneng kung titingnan mong itsura. Eh, tsaka hindi talaga siya nagsasalita. Eh, pipi kasi yun. Ganun po ba? Ay, oo naman. Kaya huwag kang mag-alala. Ako nang nagsasabi sa iyo. Mapagkakatiwalaan ang taong yun, apo. Sige po. Ay, sayang nga. Pinapasok ko nga siya pero ayaw niya. Madami pa naman akong nilutong kamote. Eh, tayo na lang ang kakain noon. Lingid kay Christina kung ano ang dahilan ng matanda, kaya tumanggi ito. Pero laking pasasalamat nang umalis na agad. Kahit ano kasing paliwanag ang gawin ng lola niya, ay hindi pa rin siya mapalagay sa taong yon. Ilang araw naman pagkatapos noon ay marami pang nangyaring mga bagay na mahirap ipaliwanag. Isang umaga nga, naabutan ni Christina ang lola niya sa labas ng bahay nila na nakikipagdaldalan. Pasado 7:00 pa lang yun ng umaga at hindi pa sila nakaluto. Pero yun agad ang inatupag ng lola niya. Natawa na nga lang si Christina pero hindi nang ikwento nito sa kanya ang nalaman nito. Ako, opo, may sasabihin ako sa'yo pero huwag kang magugulat. Bakit po, Lola? Ay, ang sabi kasi sa akin Inday Dada, abay may gumagala na naman daw na aswang dito sa lugar natin. Nanlamig agad ang buong katawan ni Christina sa narinig. Ang bilis-bilis na rin ang tibok ng puso niya na para bang tumakbo siya ng napakabilis. Hindi niya kasi maiwasang mag-alala lalo na't nagdadalang tao siya. Aswang po? Totoo po bang sinasabi niyo, Lola? Abay, oo. Kasasabi lang sa akin kanina. 3 daw yung namatay na alaga nilang kambing. Tapos tad daw ng sugat ang katawan. Eh, paano daw po nila nasabi na aswang nga ang may gawa nun? Eh, kalaliman na daw ng gabi nung magising si Dada at saka yung asawa niya. Eh, nagiiyakan daw yung mga kambing na para bang may umaatake sa kanila. Dali-dali raw silang lumabas ng bahay. Ay tapos ayun, naabutan nila yung mga alaga nila. Abay patay na, tapos duguan rin. Nakita daw po ba nila yung aswang? Ay hindi, pero kahit sinong tanungin mo, alam na aswang ang tanging makakagawa ng bagay na yun. Pinagpawisan talaga si Christina ng mga oras na yon. Hindi na rin siya makalunok na animoy may nakabara sa kanyang lalamunan. Ay, ikaw ba, Apo? Hindi ka na ba ulit ginagambala ng mga tunog na naririnig mo sa gabi? Eh, sa awa naman po ng Diyos, Lola, hindi na po. Pero, sa tingin niyo po ba, aswang ang nilalang na gumagawa ng mga ingay na yun? Hindi kita gustong takutin, Apo. Pero hindi imposible na mangyari ang iniisip mo. Sigurado rin ako na ang bata sa sinapupunan mo ang habol ng aswang na yon. Mabuti na lang at tinantanan ka ng halimaw na yon. Mabuti na lang din at mabisang pangontra sa mga nilalang na yon ng asin at bawang. Talagang matatakot sila at hindi nila iisipin na lumapit sa bahay natin.
Pero wag mo pa rin kalilimutan na mag-iingat. Opo, Lola. Nang sumunod na mga araw, ay lalo pang umingay ang mga kwento-kwento ng aswang. Nang minsan ngang mapadaan sa tindahan si Christina, ay naabutan niyang nakikipagkwentuhan ng kapitan nila tungkol sa bagay niyon. Nang makita naman siya nito, ay agad-agad siya nitong pinalapit para kausapin. Day, ikaw ba yung bagong lipat dito sa lugar namin? Yung apo ni Aling Helen? Ako nga po, Kap. Bakit po? Alam mo na siguro yung mga bali-balita dito sa atin nitong mga nakarang araw. Ang sinasabi niyo po ba, Kap, yung aswang ho? Oo, yun nga. Marami na kasi sa mga kababaryo natin ang nagsasabi na may kung ano-ano daw silang napapansin na mahirap nang ipaliwanag. Talaga ho? Doon daw kila Kapedreng. May nakikita daw silang umaali-aligid na itim na pusa malapit sa mga bahay. Bakit po kaya? Ang hinala nila, yun din daw ang aswang. Doon naman daw kila Aling Pluring. Nagigising na lang daw sila paggabi kasi may kung anong umaangil sa labas sa bahay nila. Parang mabangis na hayop daw. Ganon din po yung nangyari sa akin, Kap. Nasabi nga yun ng lola mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Day. Sinabihan ko na ang mga tanod na isama ang lugar ninyo sa mga rorondahan nila tuwing gabi. Para naman kahit papano, mabawasan ang pag-aalala ninyo. Maraming salamat po, Kap. Walang anuman. Basta kung may mangyari, huwag kang mahihiya na lumapit sa akin para magawan ko ng paraan. Tatandaan ko po yan. Dahil sa mga sinabi ng kapitan nila, ay bahagyang naibsan ang pangamba ni Christina. Ang akala niya nga'y ligtas na siya mula sa nilalang na yun. Pero hindi pa rin pala. Isang gabi, habang nakikinig siya sa radyo, ay nagulantang si Christina nang biglang sumigaw ang kanyang lola. Para pangang tumalo ng puso ni Christina sa labis na gulat. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Pero tiniis niya ang lahat ng yon upang puntahan ang kanyang lola. Nang mga oras na yon ay alam niyang nasa labas ng bahay. Nang makarating siya sa pinto, ay natanaw niya itong papalapit. Kaya bahagyang nabawasan ang pag-aalala niya. Pero kitang-kita niya rin ang takot sa mukha ng lola niya. Hingal na hingal ito na animoy hinabol ng kung anong mabangis na hayop. Lola, bakit po? Ano pong nangyari? Labis yatang nabigla ang lola niya ng mga oras na yun dahil hindi nito magawang magsalita ng maayos. Huminahon po muna kayo, La. Doon sa puno, may nakita ko. May tao. Bigla na lang bumaba. Takot na takot ako, Apo. Paano po nangyari yun? Hindi ko alam. Basta bigla-bigla na lang yung sumulpot. Mabuti na nga't nakatakbo ako. Natakot talaga ako, Apo. Ang akala ko nga isasaktan ako noon. Hindi kaya yun yung sinasabi nilang aswang. Napansin ni Christina na nanginginig na noon ang lola niya. Kaya niyakap muna ito upang kumalma. Takot na takot talaga ang lola niya. Kaya pagkatapos nitong mag-usap ay agad nilang isinarado ang pinto at ang bintana. Baka kasi umaaligid pa rin ang nilalang na yon. Kinabukasan, sinamahan ni Christina ang kanyang lola. Gusto kasi nitong pumunta sa barangay upang ipaalam sa kapitan nila ang nangyari. Kayo po pala, Aling Helen. Ano ang problema at napasugod kayo? Ano po kasi, Kap? Kagabi kasi, may tao daw po kasi nakita si Lola. Malapit sa bahay namin. Bumaba na lang daw bigla, galing po sa puno. Pasado 8:00 na po yun. Kaya hindi po namin alam kung anong ginagawa ng taong yun doon. Ang hinala ng lola ko, baka daw po aswang yun kaya minabuti na naming sabihin sa inyo.
Kahina-hinala nga ang taong yon. Nakita niyo ba ang itsura ng sinasabi mo, Aling Helen? Ay, hindi, Kap. Madilim kasi ang lugar namin. Tapos ang bilis pa ng mga pangyayari. Natakot din ako kaya hindi ko nakita ng mabuti. Ang totoo po niyan, Kap. Hindi po ito ang unang beses na nangyari sa amin ang mga bagay na yun. Noon nga po, nagising na lang po ako na may narinig na kumalampag sa bahay namin. Nang tingnan ko po, meron po ako nakitang parang babae. Hindi ko rin po nakita ang itsura nun kasi ang bilis niya pong tumakbo. Posibleng isang tao lang ang nakita ninyo. Bakit kaya kayo ang madalas nagambalain ng taong yon? Ay kung kasi, Kap, alam mo kasi ang si Christina ay puntis yan. Sigurado akong naamoy ng nilalang na yon ang dinadala ng apo ko. Ilang buwan na ba yung dinadala mo, Christina? 3 buwan na po, Kap. O kaya pala, mas kailangan mong mag-ingat, Inday. Sigurado ako, hindi ka tatantara ng aswang. Opo, Kap. Siya nga pala, Inday. May hinala ka ba kung sino ang maaaring gumawa nun? Napatingin muna si Christina sa lola niya. Alam niya kasing hindi ito sasang-ayon sa sasabihin niya. Meron po. Sino? Sabihin mo. Ano po kasi, nung bagong dating pa lang po ako dito, may nakasalubong po akong matanda sa daan. Noon pa lang po, napansin ko na parang may kakaiba sa taong yun. Kung tingnan po kasi ako ng matanda, para bang may masama siyang balak. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang po yun. Hindi ko naman naisip na susundan niya pala ako. Tapos hinawakan niya po ako sa kamay ng mahigpit. Ayaw nga po akong bitawan eh. Sino ang matandang ito na sinasabi mo? Kilala mo ba? Opo, Kap. Si Aling Runing ho. Nagkatinginan na lamang ang mga tao sa barangay sa isiniwalat niya. Halata din sa itsura nila ang pagkabahala. Naalala ko. May mga sabi-sabi nun tungkol sa matandang yon. Ang sabi nila, kahit gabi daw, nakikita pa nilang gumagala ito. Siya pa nga ang pinagbibintangan nila na nagnakaw nun ng kambing. Tapos yung kabaryo nating si Nena, yung lumipat. Hindi ba ang sabi niya, lagi raw siyang sinusundan ng matanda? Kinilabutan si Christina sa mga narinig niya. Lalo ring tumindi ang hinala niya na masamang nilalang talaga ang matanda. Ay, hindi naman totoo yun, Kap. Matagal ko nang kilala si Caroling. Kahit kailan wala naman akong nabalitaan na ginawa niyang masama. Madalas din akong pumunta sa bahay niya noon. Wala rin akong napapansin na kakaiba. Napakabait nga noon. Tapos tumutulong pa siya sa mga kabaryo natin. Yun lang naman po ang mga sinasabi ng tao. Ay, nakikinig kasi kayo sa mga sinasabi nila. Sinisiraan lang nila si Roneng. Walang matibay na prueba yon, Kap. Kumbinsido talaga ang lola niya na hindi totoong mga paratang kay Aling Runing. Yun din ang lagi nitong sinasabi sa kanya. Pero sa kabila ng paniniguro nito ay hindi pa rin nawawala ang paghihinala niya sa matandang yon. Ang hindi alam ni Christina ay mangyayari pa pala sa kanya ang mas nakakakilabot at lalong magpapatibay sa kanyang hinala. Isang umaga, naghahanap noon si Christina ng mabibiling lutong ulam. Naubusan ng tinda sa tindahan na malapit sa kanila, kaya medyo napalayo siya sa paghahanap. Hinding-hindi inaasahan ni Christina ang mangyayari. Nakita niya kasi ulit ang matandang yun sa daan. Agad-agad na nakaramdam ng takot si Christina. Halos mabigi na nga siya sa kabog ng kanyang puso. Sandali rin siyang halos hindi makagalaw dahil sa labis na pagkabigla. Dahilan upang makita rin siya ng matanda.
napalunok na lamang si Christina nang bigla kasing naglakad ng mabilis ang lola na para bang gusto siyang lapitan. Walang balak si Christina na hayaang makalapit sa kanyang taong yun, kaya pinilit niya talagang igalaw ang mga paa niya. Ganoon na lamang ang takot na nadama niya, hindi niya kasi maiwasang isipin na baka sundan siya ng taong yon. At sa kasamaang palad, gano'n na nga ang nangyari. Binilisan niya na ang lakad pero nalagpasan pa rin siya ng matanda na huminto na lang bigla sa kanyang harapan. Hinarangan pa nito ang daan niya na para bang ayaw siya nitong patakasin. Nanlamig na nga ang buong niyang katawan. Hindi rin sukat akalain ni Christina na napakabilis pala ng matandang yon. Huwag po kayong lalapit! Huwag niyo po akong lalapitan! Sigaw niya, pero hindi nagpatinag ang matanda na gumanti naman ng paggawa. Wala siyang naintindihan sa isinigaw nito, pero nagdulot pa rin yun sa kanya ng mas matinding takot. Hindi niya na kasi alam kung ano ang maaari pang ikilos nito. Pakiusap po! Huwag niyo po akong harangan! Sige na po! Umalis na lang po kayo! Parang awa niyo na! Sinubukang umiwas ni Christina, pero napakatigas talaga ng ulo ng matanda. Napilit pa rin siyang hinaharangan. Naiinis na nga si Christina. Ano po ba kailangan niyo sa akin? Wala naman po akong ginagawa sa inyong masama! Pakiusap! Bakit ayaw niyo po ba akong lubayan? Umiiyak na ng mga sandaling yon si Christina, pero parang wala lang sa matandang yon. Pinandidilatan pa nga siya nito ng mata. Abot-abot pa ang nadamang kilabot ni Christina nang walang ano-ano'y hinawakan nito ang dalawang kamay na para bang hinuhuli siya. Pinilit naman ni Christina na magpumiglas, pero ng mga sandaling yon ay sobrang lakas ng matanda. Wala na ngang ibang nagawa si Christina kung hindi ang sumigaw. Tulong! Tulungan niyo po ako! Saklolo! Wala nang mapagsidla ng takot niya noon. Wala kasi siyang makitang tao ng mga oras na yon. Samantalang ang matanda naman ay pilit siyang hinihila na balak yata siyang dalhin sa kung saan. Pero hindi naman tumigil si Christina sa kasisigaw hanggang sa mistulang nasagot din ang panalangin niya. Hoy! Itigil mo yan! Nang marinig nga ni Christina ang boses na yun, ay agad siyang napalingon. At doon ay nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo ng mabilis, papalapit sa kanila. Mistulang nasagot na ang dasal niya ng mga sandaling yun. Nang makarating din ito, ay wala nang nagawa pang matanda kung hindi ang bitawan siya. Kitang-kita rin ni Christina ang itsura noon ng matandang babae. Ubod kasi ng sama ang tingin nito sa tumulong sa kanya. Lumayas ka! Huwag mong hintaying magalit pa ako! Lumayas ka na! Ngayon din! Sigaw ng lalaki at mukhang natakot naman ang matanda dahil dali-dali itong tumakbo. At nang hindi niya na ito nakita, ay saka palang naibsan ang takot niya. Pinagpapawisan at hinihingal na siya sa mga nangyari. Nasaktan ka ba? Saka palang natingnan ni Christina ang taong nagligtas sa kanya. Mukhang kaidaran niya lang ang taong yon. Maayos din ang itsura nito at nakatali ang mahabang buhok kahit na hindi pang karaniwan sa mga lalaki. Mukha rin itong mabait. Hindi naman. Ayos lang ako. Salamat pala sa tulong mo. Padong, Maraming salamat, Badong. Kung hindi dahil sa'yo, baka napano na ako. Maraming salamat talaga, ha? wala yun. Mabuti na lang talaga't nagkataon na padaan ako dito. Nung makita ko nga kayo, may kutob na talaga ako na masama ang ginagawa niya sa'yo. Kaya nagmadali na akong lumapit. Sigurado, natakot ka sa nangyari. Oo. Ayaw niya kasi akong bitawan kanina. Ang lakas pa nga ng kabog ng puso ko hanggang ngayon. Sa susunod, mag-ingat ka. Lalo na sa matandang yun. Alam mo ba, marami sa mga kabaryo natin na naghihinala sa matandang yun. Anong ibig mong sabihin?
Isa daw siyang aswang. Hindi naman ako nagsabi Yung mga kabaryo natin. Sinabi lang nila sa akin. Kung ako sa'yo, iiwasan ko na lang ang matandang yun. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Lalo pat buntis ka. Nagtaka sa huling sinabi si Christina. Medyo mataba kasi siya at hindi pa gaanong kalakihan ang tiyan niya ng mga panahong yun. Kaya hindi yun madaling mahalata. Paano niyo po nalaman na buntis ako? Yung lola mo kasi, nakausap ko nung isang araw. Naikwento niya sa akin na buntis ka raw. Ayun, sa kanya ko nalaman. Si Lola. Napaka-chismoso talaga nun. Sige, tutuloy na ako Maraming salamat talaga sa tulong mo, Badong. Nang makauwi si Christina ng bahay, ay naabutan niyang naghihintay ang kanyang lola. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon na sabihin dito ang nangyari. Oh, Apo, naubusan ka na ba ng tinda? Sana bumili ka na lang ng sardinas para naman may ulam tayo. Pasensya na po, Lola. May nangyari po kasi. Bakit? Anong nangyari? Nakasalubong ko po ulit si Aling Runing sa daan. Hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Bakit naman? Ano bang ginawa niya, Apo? Kakaiba po kasi ulit ang kinikilos ng matandang yun. Bigla niya nga po akong nilapitan. Tapos hinila niya rin po ang kamay ko. Ganun din po ang ginawa niya sa akin dati. Balak po talaga akong hulihin ng matandang yun. Bakit na naman gagawin yun ni Runing sa'yo? Hindi ko po alam, Lola. Pero takot na takot po talaga ako kanina. Mabuti na nga lang po at may nakakita sa amin. Sa kanya lang po ako binitawan. Kung hindi po dahil sa taong yun, baka kung ano na pong nangyari sa akin. Ikaw ba, Apo nagsasabi ka talaga ng totoo? Opo, Lola. Hindi ko po magagawa na magsinungaling sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Nakatingin lang sa kanya ang lola niya noon. Pero halatang malalim ang iniisip nito. Pinagpapawisan nga noon si Christina sa kaba habang hinihintay ang sasabihin nito. Sige. Puntahan natin siya mamaya. Samahan mo ko. Nakahinga ng maluwag noon si Christina dahil mas pinanigan siya ng kanyang lola. Bagamat hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng kaba sa balak nito. Hindi kasi naging magandang nangyari nung huling beses niyang makita ang matanda. Medyo malayo rin ang bahay ng matandang yon. Inabot pa nga siguro sila ng humigit kumulang 15 minutos sa paglalakad. Napakahirap pa ng daan na dinadaanan nila. Malapit na kasi yun sa lugar ng gubat. Napakarami pang matataas na damo sa lugar na yon. Maya't maya rin silang nakakakita roon ng aso. Pagkatapang pa naman ng mga gumagalang aso na tahol ng tahol na animoy balak silang kagatin. Hanggang sa nakita na rin nila ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa maninipis na kahoy. Ang mga dingding nito napawid naman sa bubong. Nag-iisa lang ang bahay sa lugar na yon at napapaligiran pa ng mga puno. Sobrang tahimik doon at kakaiba naman ang lamig ng hangin. Nagtatayuan na nga mga balahibo niya sa katawan. Hindi alam ni Christina kung bakit. Pero unang kita niya pa lang sa bahay ay nakaramdam na agad siya ng hindi maganda. Unti-unti ngang lumakas ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yun. Dumagdag pa sa pag-aalala ni Christina ang paalala ni Badong sa kanya na kung maaari daw ay huwag na siyang lalapit ulit sa matandang yun. Kaya tuluyan na ngang nadaigang takot si Christina. Lola, kailangan po ba talaga natin tong gawin? Abay, oo. Gusto ko siyang makausap para malaman natin kung bakit ganoon ang ginagawa niya sa'yo. Paano niyo naman po siya makakausap? Hindi po ba pipi yung matandang yun?
Maiintindihan niyo po ba o maririnig man lang ang sasabihin ninyo? Matagal ko nang kilala yon si Roning Apo, kaya maiintindihan ko naman ang mga senyas niya. Ay nagkakaintindihan naman kami. Pag pumupunta siya sa bahay, at saka hindi naman bingi si Roning, nakakarinig naman siya. Hindi lang talaga siya nakakapagsalita. Ay bakit ba? May problema ba? Natatakot ka ba? Opo, Lola. Masama na po kasi talaga ang pakiramdam ko. Umuwi na lang po kaya tayo. Sige na po, La. Huwag kang matakot, Apo. Kasama mo ang lola. Hindi kita pababayaan. At saka nandito na rin lang tayo, kaya ituloy na natin. Hindi na nga napigilan ni Christina ang lola niya nang lapitan nito ang lumang bahay. Lalo pa siyang kinabahan nang bigla itong nagsisigaw. Hoy! Roneng! Ako to! Si Helen! Lumabas ka nga sandali. Kausapin mo kami ng apo ko! Magpaliwanag ka! Ilang minuto nang sumisigaw ang lola niya, pero wala namang sumasagot sa kanila. Sinamantala na yun ni Christina para kumbinsihin ulit ang matanda. Wala po yatang tao, La. Mabuti pa siguro. Umalis na po tayo. Hoy, Rodeng! Alam kong nandiyan ka. Lumabas ka rito! Harapin mo kami ng apo ko. Ay bakit ganoon ang ginagawa mo sa kanya? Nang biglang may nagpakitang tao, galing yata sa likod ng bahay. Si Aling Roning. Kitang-kita pa nga ni Christina ang mga tingin nitong napakasungit na para bang naabala ito sa kanyang ginagawa. Ngunit ang higit na ikinabahala ni Christina ay nakita niya rin ang matanda na may hawak na itak sa isang kamay, habang ang suot naman nitong palda ay may bahid ng dugo. Ganoon na lamang ang kilabot na naramdaman ni Christina. Napahawak pa nga siya ng mahigpit sa kamay ng lola niya. Halos takasan na kasi siya ng lakas ng mga sandaling yon. At kung sakaling may gawin ng matanda na pataksil, ay tiyak na hindi siya makakalaban. Sa kabutihang palad ay wala naman itong ikinilos na masama. Itinuro pa nga nitong bahay na para bang pinapapasok sila sa loob. Dali-dali rin itong tumakbo pabalik sa pinanggalingan nito. Bahagyang naibsan ang takot ni Christina noon. Ay, pumasok daw tayo, Apo. Halika na sa loob. Sigurado po ba kayo, Lola? Paano po kung... Huwag kang mag-alala, Apo. Mamait yang si Roneng. Maniwala ka sa akin. Mali ang nakita natin. Napalunok na lamang si Christina dahil sinunod niya pa rin ang kanyang lola. Hindi niya kasi maaatim na iwan doon ang lola niya na mag-isa. Nang makapasok naman sila sa loob ay nakita nila ulit si Roning. Wala nang itak na hawak nito at nakapagpalit na rin ito ng palda. May agad-agad din itong isinenyas sa lola niya. Ay, nagkakatay daw pala siya ng manok. Ay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Hane Rodeng. Abay, ang sabi sa akin ng apo ko, nagkita daw kayo sa daan kanina. Tapos bigla mo na lang siyang nilapitan saka hinila mo din daw. Nang basta-basta. Ay, natakot yung apo ko sa ginawa mo. Dali-dali namang gumawa ng senyas ang matanda na para bang nagpapaliwanag. Minsan pa nga ay itinuro siya nito. Pero kahit anong gawin ni Christina ay wala talaga siyang maintindihan sa sinasabi nito. Ay, totoo bang sinasabi mo, Roneng? Tanong ng lola niya. Maya-maya ay dahilan upang tumango naman ang matanda. Ano po bang sinabi niya, Lola? Ang sabi niya, hindi naman daw niya sinasadya na takutin ka. Gusto ka lang daw sanang protektahan dahil napansin niyang sinusundan ka na naman ng masamang tao. Agad na napaisip si Christina, pero wala naman siyang naiisip na masamang tao na tinutukoy nito. Sino ba itong masamang taong sinasabi mo? Umiling-iling pa nga si Roning, saka nagsenyas ulit ng kung ano-ano.
Hindi niya alam kung papaano yon naiintindihan ng lola niya na para bang hindi man lang nahihirapan. Hindi niya daw kilala. Pero kapag nakita niya daw maituturo kung sino, siguro bagong lipat lang ang taong yung dito sa amin. Ang akala niya'y tapos ng matanda, pero bigla-bigla na lamang nagsenyas na lalong ikinabahala ng lola niya. Ay, Jesus, Ginoo Cristina, kailangan mong mag-ingat. Sa tingin kasi ni Roneng, ay hindi pangkaraniwan ng taong yon. Ibig niyo po bang sabihin? Ay, oo. Yun yata ang aswang na sinasabi nila. Paano niyo naman po nasabi yun? Tsaka, kung alam niya na pala kung sino yung aswang, bakit hindi niya sabihin kila kapitan? Dali-dali namang nagpaliwanag si Roning sa pamamagitan ulit ng senyas. Wala naman daw kasi siyang ebidensya. Pero malakas daw ang kutob niya na ang taong yun nga ang aswang. Huwag niyo pong sabihin naniniwala kayo sa sinasabi niya, La. Baka mamaya pinapaikot niya lang tayo. Hindi ganoon si Roning, apo. Makinig ka naman kay Lola. Tsaka may lahi silang albularyo. Kaya may pakiramdam talaga siya sa ganoong mga bagay-bagay. Sa kabila ng mga pinag-usapan nila, ay hindi pa rin kumbinsido si Cristina. Iba pa rin kasi talaga ang hinala niya. Lalo na't maraming tao ang nagsasabi ng hindi maganda sa matandang yon. Bago pa man sila umalis, ay may ibinigay si Aling Roning sa kanya. Isang maliit na bote na may lamang ugat na nakababad sa dilaw na likido. May basyo ng bala rin na tinalian na parang kwintas. Ayaw sanang tanggapin ni Cristina ang bagay na yon, pero mapilit ang lola Helen niya, kaya wala na siyang nagawa. Sabi pa nito ay kakailanganin niya daw yon bilang proteksyon sa kumukursunada sa kanyang aswang. Sa oras daw na kumulo ang bote ay tsak na may aswang na malapit. Matatakot naman daw sa mga tanso ang aswang, kaya dapat daw ay palagi niyang dala ang bote at ang kwintas sa lahat ng oras. Pero hindi pa rin naniniwala si Cristina. Itinago niya na lang ang mga gamit na yon sa kanyang kwarto. Nang mga sumunod na araw naman ay may mga nangyari na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin sa kanya ng takot. Isang umaga, habang bumibili siya sa tindahan ay may bigla na lamang sa kanyang lumapit. Nagulantang si Cristina. Wala man lang kasi yung sinabi na naroon na pala sa likod niya. Ang sungit-sungit pa ng tingin noon sa kanya. Ikaw pala yung badong. Ginulat mo naman ako. Bakit hindi ka man lang nagsasalita? Ikaw babae ka! Napakatigas pala ng ulo mo! Ba't mo ako sinuway? Hindi niya alam kung bakit galit na galit ito ng mga oras na yon, na para bang may ginawa siyang malaking kasalanan. Anong sinasabi mo, badong? Hindi kita maintindihan. Di ba sabi ko sa'yo? Wag na wag ka nang lalapit ulit dun sa matandang yon. Ba't di ka nakikinig sa akin? Si Aling Roning? Kinausap lang namin siya ni Lola. Yun lang. Teka, ano pang kinagagalit mo? Huwag ka na uling makikipagkita dun sa matandang yon. Sinabi ko na sa'yo, mapanganib siyang tao. Mabuti na nga lang at hindi kanya sinaktan. Pero sa susunod, sigurado ako, hindi ka na niya pagbibigyan. Ganoon na lamang ang kilabot ni Cristina ng mga sandaling yon. Bukod kasi sa mga nakakahindik na paalala ni Badong, ay nakakatakot din ang paraan kung paano siya nito tingnan. Nanlalaki kasi at napakatapang ng mga mata nito. May binigay ba sa'yo matandang yun na kahit ano? Oo, meron nga. Itapon mo na agad yun. Sigurado ako na makakasama sa dinadala mong binigay ng matanda. Bakit? Wala nang tanong-tanong. Basta gawin mo na lang. At gawin mo na ngayon. Magmadali ka! Hindi na nga nag-aksaya ng panahon si Cristina at umuwi. At gaya ng sinabi ni Badong, walang pag-aalinlangan niyang itinapon ng bote at ang bala sa malayo. Ang hindi alam ni Cristina ay lubha pala niyang pagsisisihan ang ginawa niya.
Nang sumapit na ang 9:00 ng gabi ay nakaramdam ng masama si Christina. Maya-maya pa ay bigla na lang nagtahulan ng mga aso na para bang may nakikita silang masamang tao. Kinakabahan na nga siya ng mga oras na yon dahil may pakiramdam siya na may mangyayaring hindi maganda. Ilang sandali pa, nagkatotoo na nga ang pinangangambahan ni Christina. May kung anong hayop na kasi ang umaangil sa labas ng kanilang bahay. Sobrang ingay talaga noon. Lola, ano po kaya yun? Huwag mo na lang pansinin. Sinunod naman ni Christina ang payo ng kanyang lola. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-ungol ang nilalang ng mga oras na yon na para bang umiikot-ikot lang sa labas ng kanilang bahay. Kabadong-kabado na nga si Christina. Kunin mo yung lanang ibinigay ni Roning Apo. Tingnan mo kung kumukulo. Isuot mo rin yung bala. Napalunok na lang noon si Christina. Mistulang may nakabaran na rin sa kanyang lalamunan kaya nahirapan siyang magsalita. Ano pang hinihintay mo, Apo? Kunin mo na yung proteksyon para magamit mo. Madali ka. Kun kasi wala na po kasi. Ano? Paano wala? Hindi bang sabi ko pa nga sa'yo, ingatan mo mga proteksyon, bakit nawala? Tinapon ko na po kasi, Lola. Ay, sus, Ginoo, Apo! Bakit mo namang ginawa yon? May nagsabi po kasi sa akin na masama daw po ang mga bagay na yun. Kaya tinapon ko po. Ay, bakit mas nakikinig ka pa sa taong yon kaysa sa akin na lola mo? Pasensya na po kayo, Lola. Pasensya na po talaga. Kitang-kita niya sa lola niya ang inis kung paano nito hinilamos ang mga kamay nito sa mukha. Sino nga bang hindi maiinis sa ginawa niyang katangahan? Hindi na nga mapigilan ni Christina ang mapaiyak sa labis na pagsisisi. Tahan na po, hayaan mo na yon. Ano pong gagawin natin, Lola? Sa ngayon wala. Dito lang tayo sa loob ng bahay. Siguradong hindi naman ito makakapasok kung ano man ang nilalang na yan. Pero kahit alam ni Christina na ligtas siya hanggat nasa loob siya ng bahay, ay hindi pa rin maiwasang makaramdam ng takot. Palakas ng palakas kasi ang mga ungol na naririnig niya. Nagtatayuan na nga ang mga balahibo niya sa katawan. Siguradong sigurado kasi si Christina na masama talaga ang balak noon. Maya-maya naman ay bigla na lamang tumigil ang mga ungol, pati na rin ang mga tahulan ng aso. Huminto na rin. Bahagyang gumaan na nga ang pakiramdam ni Christina dahil parang umalis na rin ang halimaw. Yun ay kanya lang palang akala. Sa isang iglap kasi ay may kumalabog sa kanilang bubong. Sa sobrang lakas ay napasigaw na lamang sila ng lola niya. Parang may kung anong malaki at mabigat na bagay kasing bumagsak sa mga yero. Ang lakas-lakas nga ng tibok ng puso niya na para bang sasabog. Lola, natatakot po ako. Sambit niya habang umiiyak. Hindi na kasi kinakaya ang mga nangyayari. Agad-agad naman siyang niyakap ng lola niya ng mahigpit. Huwag kang matakot, Apo. Nandito lang naman si Lola. Hindi kita pababayaan. Tila hindi pa nakontento ang masamang nilalang dahil maya-maya ay nakakarinig na din sila na parang may kumakalmot sa yero. Napakasakit noon sa tenga pero hindi man lang iniinda ng nilalang na yon. Imbis nga na tumigil ay parang sinasadya pa nitong gumawa ng ingay. Makailang ulit pang ang humakbang ang halimaw na nagdulot ng mga kalampag. Para bang gusto talaga nitong sirain ang bubong nila. Takot na takot talaga si Christina pero wala yata itong balak na tumigil. Nagsisisigaw na nga siya noon pero wala namang nangyayari. Hanggang sa hindi na yata nakatiis ang lola niya at may ibinulong sa kanya. Dito ka lang, Apo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang aalis dito. Bakit po, Lola? Paalisin ko ang nilalang na yon.
Lalo pang kumabog ang puso niya noon. Lubhang mapanganib kasi ang gusto nitong mangyari. Hindi niya rin alam ang gagawin sakaling may mangyaring masama sa lola niya. Lola, huwag na po kayong lumabas. Dito na lang po kayo. Sige na po, Lola. Huwag niyo po akong iwan dito mag-isa. Hindi naman ako magtatagal, Apo. Tatakutin ko lang ang nilalang na yon. Pabalik din ako kaagad. Mahapdi na ang mga mata ni Christina noon kakaiyak. Pero parang hindi pa rin matapos-tapos ang mga kalabog sa bubong. Idagdag mo pang matigas na ulo ng lola niya na ayaw talagang magpapigil sa balak nito. Lola, kailangan niyo po ba talagang gawin to? Oo, Apo. Hindi tayo tatantanan ng halimaw na yon pag wala tayong gagawin. Huwag kang mag-alala, Apo. Mag-iingat naman ako. Babalik po kayo agad Oo naman. At nang makuha ang pagsang-ayon niya, ay wala nang sinayang na panahon ng lola niya. Kumuha ng itak at asin hanggang sa tuluyan na nga itong lumabas ng bahay. Wala namang ibang magawa si Christina kung hindi ang magdasal. Hanggang ngayon, tandang-tanda pa ni Christina ang mga nangyari. Mistula siyang binabangungot noon ng gising. Habang nagdadasal kasi siya, ay naririnig niya ang pagsigaw ng kanyang lola. Galit na galit ito at nagbabanta. Nakasisiguro si Christina noon na may tao nga sa bubong ng bahay nila. Pero kahit anong sigaw ang gawin ng lola niya, ay parang walang balak na sumunod. Hindi niya rin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing napatili ang lola niya na para bang sinugod dito ng isang mabangis na hayop. Sa kabila ng takot ni Christina, ay dali-dali siyang tumayo at pinuntahan ng kanyang lola. Nanlalamig na lang ang buong katawan ni Christina sa natunghayan niya. Ang bigat-bigat na rin ang dibdib niya at hirap na siyang huminga. Bigla na rin siyang naubusan ng lakas ng mga oras na yon, kaya kinailangan niyang humawak sa pintuan para hindi matumba. Nang buksan niya kasi ang pinto, ay naabutan niya ang kanyang lola na nakahiga sa lupa at umiiyak. Habang nakatayo naman sa tabi nito ang tila pinagmamasdan ng isang napakaitim na nilalang. Lola! Sigaw niya na nagpalingon sa masamang nilalang. Saka palang nakita ni Christina ang nakakakilabot na isinumpa nitong itsura. Sobrang itim ng balat nito, mahaba at magulong buhok. Sobrang laki rin ang mga mata ng halimaw na malabalbon sa itim. Kitang-kita niya rin ang marami at matutulis nitong ngipin, pati na ang mahahaba nitong kuko. Isa yung demonyo. Ang lakas-lakas na nga ng kabog ng dibdib niya. Lalo pa nang magmamadali itong tumakbo upang siya naman ang sugurin. Sa takot nga ni Christina ay napaupo na lamang siya sa semento, habang ang malademonyong nilalang ay tumatakbo na parang isang asong nauulol. Ngunit laking gulat ni Christina dahil bigla na lamang tumigil ang halimaw nang makarating ito sa pinto. Sobrang lapit na talaga nito sa kanya noon at muntik na ngang mahablot ang paa niya kung hindi niya lang naipasok. Saka pa lang naalala ni Christina ang mga ginawa ng lola niyang proteksyon sa kanilang bahay. Tsak na yun ang dahilan kaya hindi ito makapasok. Sinubukan pa ng halimaw na abutin siya, pero hindi naman hinayaan ni Christina na mangyari yun. Pinilit niya kasing gumapang patalikod para hindi siya nito mahawakan. Hindi yun nagustuhan ng demonyo. Napaangil ito ng malakas. Ibinuka pa nga ng masamang nilalang ang bunganga nito ng todo. Kaya naglabasan ng marami at matatalim nitong ngipin. Nagtalsikan pa nga ang mga laway ng halimaw dahil doon. "Diyan ka lang, Apo! Huwag kang lalabas ng bahay!" Sigaw ng lola niya na isa palang malaking pagkakamali. Nakuha kasi ulit ng matanda ang atensyon ng halimaw at napatingin ulit sa kanya. Ganoon na lamang ang pagkabahala ni Christina sa mga sumunod na nangyari. Tila ang lolo niya kasi ang pinagbuntunan nito ng galit
Dali-dali nitong binalikan ang nakadapan niya ng lola. Ay, pakiusap. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag! Hanggang sa mapasigaw na lang ulit ang matanda nang walang habas siyang pinagkakakalmot ng halimaw. Kitang-kita ni Christina